Yan, so meron tayong Honda PCX. This is the Honda PCX 160 2023 model. So sa market currently we have this color scheme. We have black, we have red, and then we have the white. So ang price range nito Honda PCX is ranging from 133,000 pesos to 160,000 pesos. So meron siyang dalawang variant, si ABS at si non-ABS. Yan yung dash. Meron tayong trip. Yan, average trip niya, fuel, kilometer, oras, yan yung mga ilaw, battery, temperature, check engine. Yung key niya, kasi key fob to. Yan, key fob. Yung automatic assist. So this is a PCX 160. Ito yung mga controls niya. Basic control naman, ilaw, busina, flasher, starter. Ayan. Basic naman lahat. May mga chrome. Yan, Honda. Yung gas tank 1, komportable. Ayos. We're going to do a first impression ride. So hindi to like a full review kasi first time din lang natin gagamitin. So impression lang natin kung anong pakiramdam ng Honda PCX 160. And just to take note, napakalaki ng luggage nito. Aside from competitor or direct competitor siya ng NMAX, this is luggage na kasya yung full face helmet. So ang nakakabit dito is currently sa compartment niya is a HJC na full face helmet na large. Yan. So ayun yung sa seat control niya para bumukas yung seat at mabuksan yung luggage. So need nyo lang pindutin yun. Ayan yung full face helmet. Alright, so balik tayo sa ride natin or first impression ride sa Honda PCX 160. So binalik lang natin yung helmet na kailangan nila. And yeah, so first impression ko from the get-go na Honda PCX is of course nandun yung power niya. Pero initially, itong moment na to, siyempre expect mo na 160cc siya. And I have tried yung 155 na Yamaha Aerox. Hahanapin mo kasi yung initial bite, yung torque, yung initial torque ng Aerox since nasa same category sila. I haven't tried yung NMAX. Kung yung mga subscriber ko dyan, may mga NMAX na pwede natin din i-review. Like, mag-ride tayo and if like gusto nyo matry yung R3 ko or yung Fascio, and I can review your NMAX, pwede rin natin gawin yan. Anyway, yun nga. So, closest thing na mako-compare ko as a engine is yung Aerox. So, hindi naman natin siya gustong i-compare sa mga R15 or SXR kasi manual yon. So, baka iba yung gearing. So, yun. Same scooter. Cause this PCX is a 157cc. Si Aerox is 143. Kung di ako nagkakamali, 141. And yun, so close sila, proximity nung engine size. So yun nga, yung engine bite or yung speed, wala agad. Kung speed, I mean, hindi ko sinasabi na mabagal yung PCX. Sa mga PCX owner dyan, baka magalit kayo. Hindi siya mabagal. Nag-ride kami dito sa San Jose Tarlac, paakyat sa Baag. Paahon to, tapos yung sa New Clark City, napakahabang straight nun. Lagi silang nauuna sa akin. So mabilis to. Like tumatakbo ko ng 100, hindi ko naman din sila nahabol. So capable siya, mabilis naman. Yun lang initial bite, yun lang yung sinasabi ko. Hindi siya mabigat kasi kung mabigat to mararamdaman mo. So yung feel niya pag iangat mo sa center stand, yung feel niya while riding, yung feel niya pagka itutulak mo, magaan yung bike. Pero yun nga, yung initial torque, yun agad yung napansin ko. Medyo nakukulangan ako. Though paahon to, pataas to kasi nasa taas tayo ng bundok. So walang tigil na ano to, yung medyo paakyat. Hindi naman super tirek, pero yung elevation nandun.
Makikita nyo naman sa ride. Nasa bundok-bundok tayo. Hindi ito like normal straight roads na tinitest natin. Anyway, aside from that, so yun nga, ang nagustuhan ko dito sa PCX is napaka-comfortable niyang gamitin. Yung seat, para kang nakaupo sa sofa. So, malambot yung upuan ng Fascio ko, pero iba yung lambot nito. Yung quality naman ng gawa ni Honda, hindi naman natin masasabi na pangit or anything kasi matagal na si Honda, kaya nga Honda di ba? Yan. Super approved naman. Sulit naman bilhin si PCX. Para kanino ba to? Unang-una sa mga gusto mag-daily, pwedeng-pwede to. Nandun yung power pag gusto nyo, nandun yung speed, makakasabay kayo, nakakasabay siya or nauuna pa siya. Depende yan kasi pa rin sa rider. So, magaling kasi mag-ride yung may-ari nito. So, nauuna pa rin siya sa akin na ako naka R3 na 321cc, siya naka 160 lang, di ba? So, nauuna pa rin sila sa akin. Sila yung medyo nasa spear. Ako, nandun lang ako sa likod. Anyway, yan. So, capable siya for daily. Napakatipid nito. Ang average kilometer per liter niya is 45 kilometers per liter. So, estimated yun. Siyempre, depende. Katulad to pa ahon. Bababa siguro ng konti, pero nandun yung average niya. So, 45 kilometers per liter. Napaka layo na ng mararating mo dun. So, yan. And this has a 8.1 liter capacity ng fuel tank. Si Honda PCX 160. This is again a 2023 model na ABS. Ano po masasabi ko? Sa looks niya, naglalaban kasi sa NMAX or ito. Kung ako ang pipili sa mahilig sa sporty and elegant look, siguro mas pipiliin ko to. Si PCX. Kung PCX versus NMAX. Especially yung handlebar niya. Yun. Gustong-gusto ko kasi yung ganun. Ayoko yung may cover na plastic. Tapos itong tail niya. Gustong-gusto ko yan yung linya. Napaka-futuristic modern look. Simple lang. Tapos si Honda yan, pinag-iisipan niya kasi lagi yung tapalodo niya sa likod. Hindi yung parang gusto mo laging palitan. Tapos, yan, tingnan niyo, yung mga simple details na passenger foot peg, nakatago, maganda, hindi yung nakasara lang, tapos makita mo bakal na weird, di ba? Yan. So, again, para to sa mga gustong mag-daily, na gusto ng power, at gusto mag-long ride ng komportable. Dun sa price range niya, napakasulit na kasi. Unang-una, meron kang motor na makakasabay sa mga higher CC. Hindi ko naman sinasabi sa mga big bike like mga inline 4, ganun. Siyempre, iba yung power nun. Pero, yun nga, meron kang key fob, may alarm system na. Siyempre, mas secured yan. Siyempre, alaga natin yung mga motor natin. So, gusto rin natin yung ganun. Hindi ka maghahanap ng ganong klaseng power like kung naka 125cc or 110cc ka na scooter. Komportable ka magra-ride kahit gaano kalayo. Secured yung pera mo na pinaghirapan kasi Honda to. Siguradong matibay. Sa mga hindi sang-ayon sa sinabi ko, just comment down below. Pwede natin pag-usapan yan.